Mga kabayan, kamusta po? Si Kamalong po, inyong lingkod. Muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan po tayo. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng congressman po mga tambay ng Batangas. Iso po si Congressman Leandro Libiste mga kabayan. Ayon po sa kanya, ang Pilipinas daw po ay nasa ilalim ng de facto martial law. De facto martial law mga kabayan. Ibig sabihin mga kabayan ay kahit po hindi sila nagde-declare ng martial law, pero nararamdaman mo ang ginagawa nila ay para ng martial law. Hindi po ba? At nakikita po yan ng mga Pilipino. Hindi lang po si Congressman Leandro Libiste. Pakinggan po natin si Congressman Libiste, mga kababayan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng ni Congressman Libiste dahil alam naman po natin na ang kanya rin pong negosyo ay nagigipit po. Nagigipit din po ang kanya negosyo at hinahanapan po ng butas anomalya. Dahil siya po ay nagiging kritiko at siya po ay nagpapahayag ng maanumalyang korupsyon ng administrasyon. Tama po ang sinasabi ni Congressman Libiste. Lahat po ng kumukundina sa administrasyon at nagpapahayag po ng katotohanan, lalong-lalo po sa ginagawa nilang pambubudol, pagwawalangya, pagnanakaw, pamumulitika, umano. Lahat po ng kumukundina, mga kabayan, ay talagang binibigyan po ng ginagantihan ng isang damukal na kaso. At pag minalas-malas ka pa, katulad ni dating Pangulong Duterte, walang due process ang ibinibigay nila at napakabilis nilang aksyonan. Wala pang isang araw na ipatapo na po ng walang due process ang dating Pangulo. Kaya nga po sinasabi po ni Congressman Libiste, mga kabayan, yung martial law na ginawa ng kanyang ama ay parang ganun din ang lumalabas. Parang tinatawag niyang de facto martial law. Mga kabayan, hindi nagdideklara pero ginagawa po nila umano kahit walang deklarasyon ng martial law sa ating bansa. Dahil nasaksihan naman po natin ang lahat po ng kritiko ay binibigyan po ng mga kaso at karamihan dahil alam naman po ng mga kritiko na ito po ay gawa-gawa lamang, mas nanaisin pa nila ang magtago kisa po mga kabayan gipitin ng administrasyon ngayon. Hindi po ba? At yan po ay nakikita po natin. Kaya po, dito nakikita naman po, hayagan naman po talaga nangyayari sa ating bansa eh. Bakit po? Lahat po ng pinagagawa nila eh. Hindi ba? Lahat ng pinagagawa nila ay lumalabas na po, lalo-lalo po ang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga lang, ang nangyayari po, nalalaman po ng mga kritiko, sinasabi nilang kritiko at ang oposisyon, ipinahayag po. Pero ang nangyayari po mga kabayan, ay nakakuha po sila ng enforcement. Ano po yung enforcement na nakuha nila? Tagapagtanggol. Binabayaran daw po ito ayon kay Congressman Libiste. Itong mga malalaking mainstream media raw po umano
at ang mga troll farms ayon kay Congressman Libiste. Gamit po ang pera ng taong bayan para lang po ipagtanggol at ilihis ang issue nila, lalong-lalo po ang korupsyon nila. Gamit po ang pera ng taong bayan umano para po rito sa mga troll farms nila at ang media. At yan po ay nakikita ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ba ang pinaggagawa nila? Kaya nga po yung sinasabi ni Congressman Leandro Libiste ay sana po ito pong mga Pilipino, mga kababayan natin na nananahimik ay nakikita rin po sana ninyo ang ginagawa pong paglilingkod. Ito pong gobyerno na tinatawag pong de facto martial law. Para pong katunog po ng mga impacto. Ito pong de facto. Hindi po ba mga kababayan? Parang tunog pong mga impacto ang mga nanunungkulan yata ngayon. Lalong-lalo po ang binagoong Pilipinas at mga kaalyado nito ay lumalabas pong tunog impacto, mga kababayan. Hindi po ba? Tayo naman po ay saludo. Saludo po tayo kay Congressman Leandro Libiste dahil po sa kanya pong kabataan at ganun din po kay Congressman. Dalawa po yan yung lumalaban po niya at nagpapahayag po ng katotohanan lalong-lalo sa korupsyon. Si Congressman Barsaga ng Cavite ay nakita naman po natin kung paano rin pong gipitin. At siya po ay hanggang ngayon po ay hindi nakakabalik sa Kamara, sa House of Representatives dahil po sa sanction at sinasabi po nga yung pinataw po sa kanya na parusa na 2 buwan po yata mga kabayan na hindi po siya walang sweldo walang sweldo, pinarusahan po siya ng Kamara mga kabayan dahil nga po doon sa pinapahayag niya na issue po ng tinatawag niya din na mga crocodile farm diyan sa House of Representatives mga kababayan. Kaya dito po nangyayari rin po dahil alam naman po natin na marami pong isinasampa rin po diyan na anomalya at kaso lalong-lalo po ang mga ahensya ng gobyerno na andyan po ang Ombudsman at ang DILG kasama na rin po yan ang DOJ mga kababayan. Kaya nga po natatawag po ni Congressman Libiste na de facto martial law. Gamit po ang maahensya ng gobyerno para po pagtakpan at suportahan pa ang ginagawang kamalian ng mga politiko umano. Yan po mga excuse me po. Maraming salamat po mga kabayan. Pasensya na po, naubo po ang inyong lingkod. Nasa med. Ingat-ingat po mga tambay at thank you po sa mga nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At syempre po sa ating po mga subscribers, sa ating mga subscribers na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga bayan sa mga tulong at biyaya po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po mga bayan. God bless po sa inyo lahat. Ingat po tayo at konting tiis lang po mga bayan. Paalam. Bye-bye.